Magising ako sa tunog ng tawanan sa kabilang kwarto. Hindi ko pa rin alam kung paano. Pero kahit ilang linggo nang magkasama kami ni Amin at Farah, may kakayahan pa rin nilang magising ng umaga ko ng may ngiti. Tumambad sa akin ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. At may mainit na amoy ng kape. Ngunit bago ko pa matikman ang aroma, naramdaman ko na ang isang bagay. Magiging magaan ang araw na ito. Pumunta ako sa kitchen at nakita ko si Amina, hawak ang isang tray na may burnt toast. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa paraang nakakatawa. Mira, mukhang may bagong recipe tayo. Charred Delight. Biro niya at napangiti na lang ako. Hindi ito ang pinakamahusay na umaga sa mundo, pero may kakaibang init sa bawat simpleng pangyayari. Ang simpleng toast, parang may kakabit na kwento at tawanan. Habang nagkakasunod-sunod kami sa kitchen, tumawag si Farah sa laptop niya. Mira, wrong Zoom link naman ako. Napatingin ako at nakita ko siyang napayuko sa screen, parang humihingi ng tulong. Napangiti ako at hindi ko napigilan ng tawa. Hindi yung tawa na pilit, kundi yung tawa na galing sa puso. Lahat kami, kahit abala sa kanya-kanyang ginagawa, sabay-sabay nagtagumpay sa isang maliit na sandali ng kalokohan. Tumapik si Amina sa mug ko, hindi sinasadya, at bumagsak ang kaunting kape sa mesa. Sandaling nawala ang seryosong kono ng araw. Pero sa halip na malungkot, napatawa lang kami. Ang tunog ng kape na bumagsak sa tabletop ang aming sabay-sabay na kawa, parang freeze frame sa oras. Isang cinematic moment na simple, ngunit puno ng saya. Ang ilaw ng umaga na pumapasok sa apartment, nagbigay ng glow sa bawat mukha namin. Bawat ngiti na hindi pilit. Bawat mata na kumikislap sa saya. Habang naglilinis ako ng spill, nakakita ako ng meme sa phone ni Farah. Tumawa kami ng malakas. Yung kind of laugh na kahit pa may lungkot sa likod ng puso, pansamantala itong pinapawi ng simpleng humor. Napansin ko na kahit sa maliliit na bagay, kahit burnt toast lang o maling Zoom link, may kakayahan ng saya na dumating. Hindi ito kasing dami o kasing lakas ng ibang bagay, pero sapat na. Upo kami sa sofa, nagka-camping sa mga cushions. At napansin ko na kahit ilang libong kilometro kami ang layo sa bahay, may isang uri ng tahanan na nararamdaman dito sa apartment na ito. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa tawanan at pagkakaintindihan. Ang simpleng humor, simpleng joy, Remember that ay time we may all got lost kakayahan on the ding hiking trip? magpagaan We ng laughed so hard we pangungulila. forgot to be worried. Habang nagkakatuwanan, may napansin akong maliit na detalye. Si Amina at Farah parehong abala sa kanilang sariling buhay, ngunit handang maglaan ng ilang minuto para sa tawanan. May kakaibang lakas sa pagiging present. Hindi kailangan malakas, hindi kailangan perfect. Sapat na naramdaman namin ang isa't isa sa simpleng mite, sa sabayang tawa, sa mga sandaling kahit maliit ay punong-puno ng connection. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga kami ng sabay, nagtinginan at nagpasalamat sa katahimikan na bumalik sa apartment. Ang tawa, ang mga simpleng oops moments ay parang nagbigay daan sa isang mas malalim na kapayapaan. Napagtanto ko na kahit sa homesickness, kahit sa lungkot, may lugar ang saya. At minsan hindi to dumadating sa malalaki o matitinding bagay, kundi sa mga maliit, magagaan at sayahing sandali. Habang naghahanda akong umalis ng apartment para sa trabaho, natanaw ko ang mga maliliit na detaling bumuo sa umagang ito. Burnt toast na may kwento, spilled coffee na naging punchline, meme jokes na sabay-sabay naming pinatawan. At sa isang simpleng sandali, naramdaman ko, kahit malayo sa bahay, kahit malayo sa pamilya, may home na nararamdaman sa bawat ngiti, sa bawat tawa, sa bawat sandali na sabay-sabay naming binuo. Bago tuluyang lumakad palabas ng pinto, ngumiti ako sa sarili ko. Ang mga simpleng tawa na iyon, ang mga munting moments of laughter,
ay parang init ng araw na bumabalot sa katawan ko. Hindi malakas, hindi dramatic, ngunit sapat na para mapawi ang bigat ng pagod at pangungulila. At sa araw na iyon, natutunan ko, hindi kailangang malaki ang dahilan para ngumiti. Sapat na naramdaman mo lang ang pagkakaroon ng kasama sa simpleng kalokohan. At sa paglalakad ko papunta sa bus, dala ko ang aroma ng kape, ang konting init ng katawan ko, at ang munting lakas na ibinigay ng apartment na ito. Natutunan ko na minsan, sa gitna ng buhay na malayo sa tahanan, ang mga munting sandali ng tawa ang nagiging malaking tahanan sa puso mo. Sapat na iyon. Habang naglalakad ako, napansin kong maliit na detalye sa paligid. Ang mga paboritong tunog ng umaga sa lungsod. Ang bus na dahan-dahang umihinto sa kanto. Ang mga sapatos na kumakatok sa semento. Ang maliliit na boses ng mga nag-uusap sa kalye. Lahat nagkaroon ng bagong kahulugan sa akin. Dati parang ingay lang ito na gusto kong lampasan. Ngayon, parang may rhythm. Parang bahagi ito ng munting musika na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako, gumagalaw, at nararamdaman. Hawak ko ang strap ng bag ko ng mas maluwag kaysa dati. Ramdam ko ang init ng araw sa balikat ko at ang simoy ng hangin na dumarampi sa mukha ko. Sa mga ganitong sandali, naiintindihan ko na hindi kailangan ng malalaking pagbabago para maramdaman mong buhay ka. Hindi kailangang bigla ang solusyon sa pangungulila o kumpletong kontrol sa lahat ng bagay. Minsan, sapat na ang simpleng pakiramdam ng katawan mo habang gumagalaw ka, habang humihinga ka, habang nakikita mo ang mundo ng bahagya. Sa likod ng mga simpleng ngiti at tawanan kahapon, may lumitaw na pakiramdam na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. Hindi ito parang fireworks o dramatic revelation. Parang maliit na ilaw na unti-unting sumisindi sa loob ng dibdib ko. May munting lugar na ligtas para sa sarili ko. Kahit ilang libong kilometro ang layo ko sa bahay, kahit malayo sa pamilya. Ang bawat tawa, bawat meme joke, bawat burnt toast, lahat nagkaroon ng bigat at halaga. Nagbago ang kahulugan ng home. Hindi na ito nakabase sa address o sa pamilyar na espasyo, kundi sa presensya ng mga taong nakakaintindi at nagdadala ng liwanag sa araw mo. Habang papalapit ako sa bus stop, nagulat ako sa sarili ko. Ramdam ko ang anticipation. Hindi excitement na sabik sa bagong adventure, kundi simpleng antisipasyon sa araw na haharapin ko. Sa mga munting sandali na dadalhin ng lungsod at ng mga kasama ko sa apartment. May lakas ako ngayon para huminga, para ngumiti, para tanggapin na hindi araw-araw perfect, hindi araw-araw light. Pero kahit minsan lang, sapat na yun para maramdaman na okay ako. At sa pag-upo ko sa bus, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan. Ang aroma ng kape, ang init ng katawan ko, ang konting lakas mula sa apartment, lahat naghalo sa pakiramdam ko ng tahanan. Hindi malaki, hindi dramatiko, ngunit tunay. Natutunan ko na minsan, sapat na ang mga munting sandali. Isang tawanan, isang meme joke, isang burnt toast, isang kape na hindi minamadali. Sapat na yun para sabihin sa sarili mo, okay ka. May tahanan ka sa puso mo at kahit malayo ka, kaya mong bumuo ng home sa sarili mong paraan.